Napakabilis lang po mga minamahal na mga kaibigan ng panahon po. Ngayon po nakaraan na naman ng 1 linggo at tayo po yung muling magkakasama-sama. Kagaya po ng palagian natin ginagawa, atin pong babatiin ang mga pangalang ito: Leti Mendoza, Elsie Frinas, Pe Arsiaga, Annabel at Josie 5Ms, Kuwait, at si Leonica Iyawon, Miato Frias, Dory Lastimoso, Mirasol Jerez, Imelda Valencia, si Venus Panaglima, Barbara Guzom, Ezequias Bobiles, Rose Pavillar ng Baeza, Caloocan, Emily Villanueva, Paradahan Church, Tansa, Alfredo Abao, Elvira de la Cruz, Monien Nacionales ng Noveleta, Cavite, German Marasigan, Maria Bacan, Roque ng Palau, Roger Rabino ng Fort Bonifacio Church, Marlon Nepomuceno, Jonathan Haum, Mercedes Soria, Meli Vergara, Skills Fam TV, Fernando Torgano, Lev Albuera, and Maestro Dos ng Mabacong, Batangas. Lahat po ng mga nakikinig at lahat po ng nagsusubscribe na hindi pa po nababanggit ang inyong pangalan, mangyari lang po na i-text ninyo o i-send nyo sa amin through chat ang inyo pong mga pangalan para makasama rin po kayo sa ating pagbati sa susunod. Ngayon po tayo po ay nasa ika-14 ng topic na ang may pamagat po ng mga tagay-peso sa puso. Subalit bago po tayo magpatuloy, si Pastor Perdon po ay mangunguna sa atin sa pag-anyaya sa Panginoon na tayo pangunahan sa ating pag-aaral. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, minsan pa kami lumalapit sa iyong banal na harapan. Muli na naman kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga pamamatnubay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ama banal, ngayon po ay kami muling mag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya muli po namin inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu nawa ang siyang manguna sa aming pag-aaral na ito. Una sa lahat, ang banal ay linisin ang aming puso't isipan at ibukas para sa pagpasok ng iyong mga salita at katotohanan, upang ito po ay aming maisakabuhayan at patuloy na ang iyong kabanalan, ang iyong katwiran ang maging inspirasyon at gabay ng bawat isa sa amin. O mga banal, iyo pong patuloy na pagpalain ang aming mga kapatid na ito, lalo tigit ang kanilang buong iglesia ang kinaaniban. Patuloy nawan ang pagkakaisa, pagmamahalan at pag-uunawaan ang siyang mangibabaw bilang kami ay magkakapatid, kami ay iyong mga anak at iyong minamahal. O amang banal, salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat sa patuloy na pagtanggap sa amin at patuloy na pamamatnubay. Amang banal, amin po pakiusap na ang lahat ng aming mga kapatid, lalo tigit ang may mga karamdaman, ay iyong pagalingin namang banal. At ang may mga kalungkutan ay patuloy na alawin ng iyong banal na Espiritu. Upang sa aming pag-aaral na ito ay patuloy na kami ay maging masigla sa pakikinig at pagbabahagi nito para sa iba. Salamat po sa pagdinig mo sa aming dalangin. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po nasa ika-14 ng topic sa ating lesson quarterly na may pamagat, mga taga-Epeso sa puso. Ang ating pong susing talata ay ating makikita sa Epeso 2, 8-10. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Sa aklat ng Epeso ay nilalarawan ni Pablo ang kamangha-manghang tanawin mula ng lalangin ng mundo hanggang sa ating kapanahunan, at gayon din sa darating na walang hanggan. Hindi lang sa sanlibutang ito, sa halip ay sa kalagitnaan ng buong universe, kung papaanong pinagkakaisa ng Diyos ang buong sansinukob kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Papaanong ang nagkasalang sangkatauhan ay nagiging mahina, depektibo, subalit sa biyaya ng Diyos ay tinubos,
nilinis at binago na tila hindi nagkaroon ng anumang suliranin. Sa ganitong paglalarawan, ano ang dapat nating matutunan at isakabuhayan? Narito po ang mga katanungan na ating pag-aaralan sa araw na ito. Number 1, papaano inilalarawan ni Pablo ang dakilang panukala ng Diyos para sa atin? Pangalawa, papaano naman inilalarawan ni Pablo ang hiwaga ng ginawa ng Diyos sa kanyang iglesia? Pangtatlo, ano bang hiwaga na inihayag sa kapanahunan ni Pablo? Number 4, yayamang ang lahat ay kabahagi ng katawan ni Kristo, ano ang marapat na pagsikapan natin gawain? At panglima, ano ang mahalagang marapat makita sa buhay natin ngayon? Balik po tayo sa ating unang katanungan, papaano ilalarawan ni Pablo ang dakilang panukala ng Diyos para sa atin, Pastor Perdon? Okay, atin pong titingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan diyan sa Efeso 1:3 hanggang 10. Atin pong tingnan. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkupkup upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na Kanyang itinakda kay Kristo. Number 10, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi ng banal na kasulatan na ang panukala ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, ay magmula pa nung lalangin ang sanglibutan. Kanya nang itinakda na tayo ay maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, walang sandali na wala tayo sa isipan ng Diyos. Walang kahit isang sandali na ibig ng Panginoon o pinabayaan tayo ng Panginoon na tayo ay patuloy na lamang na mapahamak. Kundi magmula pa noon, siya'y nagpanukala na ng mga bagay na Kanyang gagawin upang tayo ay maging Kanyang mga anak na minamahal. At ito ay Kanyang tinupad sa kapanahunan ng ating Panginoon na tayo ay tinubos. At mula roon sa pagkatubos, isinugo niya ang Kanyang banal na Espiritu upang tayo ay palaguin sa ating pananampalataya, palaguin sa ating spiritual na pamumuhay hanggang sa abutin natin yung larawan ng ating Panginoon at tayo'y papagkaisahin sa buong sansinukob. Napakadakilang panukala ng Diyos. Magmula nung lalangin, nung ang tao'y magkasala, yung panukala ng Diyos ng pagtubos, yung panukala niya na tayo ay maging maisauli doon sa kung paanong nilalang niya ng una ang tao na walang kapintasan. Ganon ang Kanyang ginagawa at Kanyang gagawin at patuloy na gagawin hanggang maipakita niya yung Kanyang dakilang pag-ibig, yung kamanghamanghang kaganapan ng Kanyang panukala para sa bawat isa sa atin hanggang sa tayo ay maging kaisa ng buong sansinukob, ng buong universe sapagkat tayo'y sama-samang mga anak ng Diyos. Sa pangalawang katanungan, papaano naman inilalarawan ni Pablo ang hiwaga ng ginawa ng Diyos sa Kanyang iglesia? Sige, tingnan mo dyan sa Efeso 2:1 hanggang 10 ang sinasabi. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito,
ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Number 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, maliwanag po ang sinasabi. Noong una, tayo ay lumalakad ng lakad na kagaya ng lakad ng sanglibutan bilang alipin ng kaaway, bilang sunod-sunuran kay Satanas. Datapwat sa pamagitan ng biyaya, pag-ibig ng Diyos, tayo ay iniligtas. Hindi po dahilan sa ating anumang nagawa. Tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos diyan kay Kristo Jesus. Subalit ang sinasabi po riyan, ngayon tayo ay pinaupunang kasama ni Kristo sa langit. Ibig sabihin, tiyak na po ang tayo'y makakaupong kasama ng ating Panginoon sa kalangitan. Sapagkat tayo'y nakaupo, nakasama ni Kristo sa kalangitan, maaari na tayong makipag-usap sa Kanya. Hindi tayo kinakailangang matakot. Alam po ninyo, yung mga hintil na mga taga-Efeso, dati-rati, para bagang sila'y walang pag-asa sapagkat hiwalay sila sa Diyos. Datapot ngayon, ang wika ni Pablo, kayo ay pinagkasundo na. Hindi dahilan sa anumang inyong gawa, kung hindi dahilan sa biyaya. Tayo ngayon ay pinaupo na. Kaya maaari na nating kausapin ang Panginoon at maaari tayong maging kampante na tayo ay kasama na sa langit ng ating Panginoon. At hindi lang yan, hindi nagtapos ng Panginoon, tayo ay tinubos, tayo ay pinaupo sa kalangitan, tayo naman ay Kanyang tinutulungan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang magawa natin yung dating hindi natin magagawa na paglakad sa katuwiran. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tayo ngayon ay nakalalakad hindi para may maipagmalaki tayo sa Panginoon, hindi po, kundi dahilan sa biyaya niya, ipinagkaloob ang Banal na Espiritu sapagkat nung lalangin ng Diyos ang tao, sadyang nilalang niya na lumakad sa mabuti sa tamang lakad. Datapwat ito ay nasira ng kasalanan at tayo ay naging sunod-sunuran sa kaaway. Datapwat ngayon, salamat sa Panginoon. Atin ang naisa sa kabuhayan ang panibagong buhay dahilan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya yung pong pagkatubos ng ating Panginoon ay hindi lang binayaran yung ating kasalanan, kung hindi tayo'y tinutulungan na makalakad sa katuwiran, sa kabanalan ng ating Panginoon na kailanman hindi natin magagawa kung wala ang Banal na Espiritu. Ito ang katotohanan na tayo ay minamahal ng Diyos. Ito ang katotohanan na tayo'y nakaupo ng kasama ni Kristo. Tiyak na, ibig sabihin, ang ating kaligtasan. Lamang panghawakan natin ang pananampalatayang ito. At huwag nating hahadlangan yung gawain ng Banal na Espiritu na tayo'y patuloy na tulungan, tayo'y gabayan hanggang maganap yung ating katuwiran na gaya ng katuwiran ng ating Panginoon. At maipagmalaki ng Panginoon, maipakita niya sa buong universe ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig, ang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan,
ang kagandahan ng katwiran na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po, dati ang wika ni Pablo, kayo ay lumalakad ayon sa espiritu ng sanglibutang ito. Subalit ngayon, nakalalakad na tayo dahilan po sa Panginoon. Kaya dito po ay nangangahulugan, marapat nating papurihan, pasalamatan ng Panginoon sa tuwi-tuwi na, sapagkat kung wala siya, kailanman doon na lang tayo sa paggawa ng ayon sa espiritu ng kadiliman, ayon sa espiritu ng kasamaan sa sanglibutan ito. Datapot ngayon, purihin natin ang Panginoon, may kakayanan na tayo na makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag po mawawala yung ating pananampalataya at pagpuri, pagpapasalamat sa Panginoon at pagkilala sa kanyang kapangyarihan na ating parating babanggitin sa ating mga kapatid na mga nangihina, mga kapatid na nagkakamali. Tatandaan po natin, ay paalala natin, andyan ang Banal na Espiritu na patuloy na tutulong sa atin. Okay po, at ngayon po sa pangatlong katanungan, ano ba ang hiwaga na inihayag sa kapanahunan ni Pablo? Sige, tingnan mo dyan sa Efeso 3:8 hanggang 13 ang sinasabi. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. At maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga, na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala sa kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. 13. Kaya tinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo, na ito'y para sa inyong kalwalhatian. So mga minamahal, napakaganda po ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos na ang lahat palang tao ay kanyang mga anak at kanyang minamahal. Noong una, akala ng mga hintil sila'y walang pag-asa sapagkat sila'y hindi tuli, sapagkat hindi sila ang kinakausap ng Diyos, hindi sila binibigyan ng kautusan ng Diyos. Datapot ipinapakita ng Panginoon na ang kanyang pag-ibig para sa lahat ng tao, bagamat siya'y pumili ng Israel bilang siyang kanyang instrumento ng pagdadala ng pabalita, ito ay hindi para sa kanila lamang, kundi para sa lahat ng mga tao. Kaya ang wika dyan, makakalapit tayo sa Panginoon. At alam po ninyo, lahat yan, maging sino man, ay talagang mahal ng Diyos. Kaya mapapansin po ninyo, si Naaman, hindi po ba? Hindi siya isang Hudyo. Si Nabucodonosor, ang totoo, siya ang pangunahing tauhan sa kaharian ng Babylonia. Datapot siya man, inibig ng Diyos, tinawagan ng Diyos. At makita po ninyo, nang siya'y sumampalataya, ay tinanggap siya ng Diyos at siya ang may akda ng Daniel 4. Sino pa po? Ay marami po yan. Si Cyrus, tinawag ng Panginoon. Si Cyrus na kahit hindi ako kilala, siya ay aking pastor. Si Darius, yan ay lingkod ng Diyos. At sino pa? Yung balo sa Sarepta. Alam po ninyo? Yan ay hindi mga Hudyo, datapwat sila ay kasama sa mga pinili, tinawagan ng Diyos, sila ay kasama sa bayan ng Diyos, bawat manampalataya. Kaya wala pong pinipiling lahi dito. Lahat tayo, mga anak ng Diyos, lahat tayo ay napasailalim sa kapangyarihan ni Satanas. Datapwat ang kapangyarihan ng Diyos ay available para sa bawat isa sa atin nasaan man tayo. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong madi-discourage, huwag kayong mawawala ng pag-asa sapagkat kayo man ay inibig ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ako'y nakabilanggo ngayon. Sapagkat ibinabalita ni Pablo na ang mga hintil ay kabilang sa kaharian ng Diyos na tinututulan ng marami.
Subalit, salamat. Si Pablo, bagamat nabilanggo, hindi tumitigil na mangaral at tiyakin sa mga hintil na ang mga hintil ay kapwa anak ng Diyos, kapwa mahal ng Diyos, at inililigtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya, hindi sa pamagitan ng ating mga gawa. Purihin ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. At sa pang-apat po nating katanungan, yayamang ang lahat ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Ano ang marapat na pagsikapan natin gawin? Yan. Titingnan naman natin dyan sa Efeso 4, 1 hanggang 6 ang sinasabi ni Pablo. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtiyatiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Number 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Yan. Kaya maliwanag po ang sinasabi, tayo ay iisa kay Kristo. Tayong lahat ay kanyang tinatawagan sa pagkakaisa. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaisa, tayo ay magdalanginan, sapagkat tayo po ay pawang mga anak ng Diyos. Subalit dati-rati, tayong lahat ay dating lumalakad sa kapangyarihan ng kadiliman. Subalit ngayon, tayo ay tinawagan at palibasang tayo ay nasanay doon sa kadiliman. Hindi may iwasan na malimit tayo ay nadadapa, malimit tayo ay natitisod, malimit tayo ay nagkakamali. Subalit hindi ito dahilan upang ating iakusa ang bawat isa, kundi ang sinasabi niya ni Pablo, marapat na tayo ay magdalanginan sa isa't isa, sapagkat isang katawan tayo, isang pananampalataya, isang Diyos, isang bautismo, tayo ay isa kay Kristo. Kung paano si Kristo ay isa at ang Ama, tayo ay kaisa ni Kristo at ng Ama. Kaya mahalaga po na tayo po ay parating nagdadalanginan at kailanman hindi natin itinatakwil ang sinuman, hindi natin itinataboy, kundi bagos atin pong ini-encourage na magpatuloy, na tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon, patuloy na maglingkod sa Kanya sa kabila ng ating mga kailangan at paminsan-minsang pagkahulog sa pagkakamali, huwag mawawala yung pag-asa. At sapagkat i-encourage natin sila na huwag ma-discourage, mahalaga, idadalangin po natin sila. Kaya tayo po ay kinakailangan nagdadalanginan sa isa't isa. Pagkatatandaan po, sa ating pong worship, sa ating personal na pananalangin, huwag po nating kaliligtaan na ipanalangin yung iba. Sapagkat maaaring yung iba ay medyo nangihina at kuminsan ay hindi na magawang makapanalangin pa. Huwag po nating hayaan na magpatuloy silang pinapanghinaan ng loob. Kinakailangan idalangin po natin sila at i-encourage na magpatuloy sa pananampalataya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Magmula nung lalangin ang sanglibutan, ang kanyang pag-ibig ay nakafocus na sa bawat isa sa atin at kailanman hindi niya tayo iiwanan. Malibang iwanan natin siya. At ngayon po naman sa ating huling katanungan, ano ang mahalagang marapat makita sa buhay natin ngayon? Ayan. Ito po ay ating pakinggang mabuti sapagkat napakahalaga po nito. Sa Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 10. Ano po ang sinasabi? Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman,
ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Ganon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat kundi ang pagpapasalamat. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Number 10, na inaalam kung ano ang kahulugod-lugod sa Panginoon. So, maliwanag po ang sinasabi, kinakailangan tayo'y lumakad kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya ng Diyos. Tandaan, tayo po ay nasanay doon sa bagay na malayo sa kalooban ng Diyos. Andun yung kahalayan, karumihan, kalibugan, mga pagbibiro, mga walang kwentang usapan. Diyan tayo nasanay. Dahil po tayo ngayon, mga anak na ng Diyos, kaya ang wika po, tayo ay lumakad ayon sa katuwiran ng Diyos. Ang Diyos ang ating pinakahalimbawa. At kagaya ng ating parating binabanggit, godliness, godlikeness is the goal to be reached. Yan po ang dapat na ating maabot, ang pagiging kagaya ng Diyos. Kaya kinakailangan nating magdalanginan sa isa't isa at iwasan yung mga gawain na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Mga gawain na nagmumula sa prinsipyo ng kadiliman. Tayo'y mga anak na ng liwanag, kaya lumakad po tayo ayon sa liwanag. At alamin daw po natin kung ano yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Huwag po yung mga kalugod-lugod sa ating sarili. Huwag yung kalugod-lugod sa ating barkada. Kalugod-lugod sa Diyos, yun ang ating hahanapin. Ano ba ang nakalulugod sa Diyos? Huwag kailanman, ano ba ang gusto ng aking mga kaibigan, ng aking mga kasama? Ano ba ang gusto ng kumpare ko, ng kumare ko? Ano ang gusto ng Diyos? Yun po ang ating dapat na hahanapin palagi. Sa pagkatatandaan, tayo ngayon ay mga anak na ng liwanag. Kung dati-rati tayo ay mga anak ng kadiliman at ng kagalitan, okay lang kahit ano lang gawin natin. Subalit ngayon, sa tulong ng Banal na Espiritu, pagsikapan nating malinis na buhay ang ating isa kabuhayan. Mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Alam po ninyo kasi kung minsan tayo ay pagod na kasi kahit na yung mga nag-vlog, ang gusto nila, ano ba ang gusto ng mga tao? Kaya makikita ninyo kahit na ano lang ang mga kalukuhan ang ina-upload kasi ang hinahanap nila, ano ang gusto ng tao? Kinakalimutan, ano ang gusto ng Diyos? Eh, ang gusto ko kasi ay maraming like, maraming views. Kaya natutukso na sa halip na yung kalooban ng Diyos, ano ba ang gusto ng marami? Huwag pong ganon. Sa pagkatatandaan, mga anak na tayo ng liwanag. Anak na tayo ng Diyos at tayo ay tatahang kasamang ng Diyos magpasa walang hanggan. At yan po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At iiwanan po namin sa inyo ang summary ito ng ating pinag-aralan. Number 1, mula sa pasimula, tayo na ang nasa panukala at isipan ng Diyos. Walang panahon na hindi tayo laman ng kanyang puso't isipan. Pangalawa, dahil walang ibang hangad ang Diyos kundi makasama ka, binigyan ka ng Diyos ng karapatang mamuhay ng buhay anak ng Diyos. Pangtatlo, maging sino ka man, anuman ang iyong kalagayan at nakaraan, mahal ka ng Diyos at mahalaga ka sa Kanya. Pang-apat, bilang mga anak ng Diyos na dati-rati alipin ng kapangyarihan ng demonyo, marapat na tayo ay laging nagdadalanginan at inuunawa ang isa't isa.
Panglima, tandaan po natin, godliness, godlikeness is the goal to be reached. Keep pressing forward in holiness. So, mga minamahal, sana po ay muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito at patuloy po nating ibahagi sa ating mga kaibigan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na magmula sa pasimula, kami na ang nasa iyong isipan, kami na ang laman ng iyong puso, at iyong nais na kami dalahin sa iyong banal na kaharian, at kami isauli sa kung saan kami iyong nilikha na mga ganap at mabuti. O Amang Banal, aming pong pakiusap, tulungan nawa na ito ay matanim ng malalim sa aming puso't isipan at patuloy na maalaala namin na dati-rati kami ay namumuhay ayon sa kadiliman. Datapot ngayon kami ay anak na ng kaliwanagan, anak ng kalangitan. Kaya Amang Banal, tulungan po nawa kami na makapamuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. At tulungan din kami, Amang Banal, na maging maunawain sa aming mga kapatid na paminsan-minsan ay nagkakamali, nagkakasala, na sila man ay aming patuloy na isama sa aming mga dalangin, patuloy na aming ma-encourage na magpatuloy sa pananampalataya, sa paglilingkod, at kailanman huwag bibitawan ang katotohanan na kami ay iyong iniibig at kami ay iyong dadalhin sa iyong banal na kaharian. O salamat Amang Banal sapagkat mayaman ang iyong pagpapatawad. Nawa ay manatili ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong banal na kalooban. Salamat po, purihin ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod pong quarter, nakatapos naman last quarter na po ang ating aabangan at tayo muling magsama-sama at patuloy po nawa na makatulong ang ginagawa natin itong pag-aaral. Sige po, bye-bye. God bless po sa inyo.